Naramdaman mo na ba na napapalibutan ka ng tila hindi matatakasan na mga pangangailangan? Para bang inilagay ka ng buhay sa isang disyerto, tuyo, nakakapagod at may gutom na lampas sa iyong tiyan. Kung gayon, hindi ka nag-iisa. Libo-libo na ang nakaranas nito, kasama na ang mga taong sumunod kay Jesus, nagugutom, walang kamalay-malay na may masasaksihan sila na magpapabago sa lahat. Hindi lang ito tungkol sa pagkain, ito ay tungkol sa pakikipagtagpo sa supernatural. Sa video na ito, malalaman mo ang isang kwento na tila simple sa unang tingin, ngunit naglalaman ng malalim na katotohanan tungkol sa pananampalataya, pagtitiwala sa Diyos, at kung paano ang maliit na nasa ating mga kamay ay maaaring maging kasaganaan kapag ibinigay ng may tamang puso. Pag-uusapan natin ang tungkol sa pima tinapay, du isda, at isang sandali ng literal na naantig ng langit ang lupa. At ito ay hindi lamang isang himala ng pagpaparami. Ito ay isang tawag sa pagbabago. Maghanda upang muling bisitahin ang isang sipi na maaaring alam mo na, ngunit mula sa isang mas kilalang kilala, pananaw ng tao na naaangkop sa iyong pang-araw-araw na buhay. Dahil oo, maging ngayon, sa gitna ng iyong kaguluhan, patuloy na ginagawa ni Jesus ang imposible. Ang tanong ay, handa ka na bang makita ang himala na maaaring nasa iyong mga kamay ngayon? Manatili hanggang sa wakas dahil sa kabila ng kwento, mauunawaan mo kung paano ilalapat ang mga prinsipyo ng himalang ito sa iyong sariling buhay. Ang ginawa ni Jesus noong hapong iyon sa disyerto ay nananatiling magagamit ng mga naniniwala. At baka ngayon, ang araw mo para masaksihan ang isang bagay na supernatural, isa iyon sa mga araw na parang kutsilyo ang pag-asa. Ang mga tao ay hindi nagkataon na lumapit kay Jesus. May isang bagay tungkol sa kanya na pumukaw ng higit pa sa pag-uusisa. Ito ay isang pagkauhaw sa kahulugan, isang espiritual na pagkagutom, isang pagnanais na hawakan ng supernatural. Ito ay hindi lamang pagkain sa tiyan, ngunit isang sigaw para sa pag-asa. Ang mga tao ay nagmula sa lahat ng dako, mula sa lahat ng antas ng pamumuhay, mula sa lahat ng pakikibaka. Doon, sa gitna ng kawalan, bawat hakbang ay nagdadala ng pag-asa ng isang himala. At ano ang nagbubuklod sa libu-libong puso sa isang lugar? Kailangan. Ngunit hindi basta-basta anumang pangangailangan, isang gutom na hindi masasapatan ng natural na mga bagay. Hindi na sapat ang malamig na relihiyosong mga diskurso. Nais nila ang buhay, pagpapagaling, layunin. Narinig nila ang tungkol sa isang Jesus na nagpagaling ng bulag, lumakad sa tubig, at nagturo ng may awtoridad. Ang pananampalatayang ito, kahit na nasa pag-unlad pa, ang nagdala sa kanila sa disyerto. Ang tanawin ay tuyo, ngunit ang mga puso ng karamihan ay nag-aapoy sa pagkauhaw para sa isang bagay na walang hanggan. Isipin ang kaibahan. Ang araw na tumatama sa balat, ang alikabok ay tumataas, ang mga bata ay umiiyak, at gayon paman, walang gumagalaw. Hindi dahil sa katigasan ng ulo, kundi dahil sa pagtitiwala sa Diyos, kahit na hindi nauunawaan ang mga detalye. Alam ng sino mang nakaranas ng ganitong sandali, may mga pasakit na nagtutulak sa atin na maabot ang langit na hindi maipaliwanag. Naroon sila dahil sa kaibuturan, alam nila na si Jesus lamang ang makakagawa ng imposible. At kaya, nang walang istruktura, nang walang pagpaplano, nang walang kaginhawahan, ang perpektong eksena para sa banal na intervention ay nagsimulang mabuo. Isang pansamantalang yugto, ngunit may makalangit na kalaban. Walang nakakaalam nito. Ngunit malapit na nilang masaksihan ang isa sa mga pinakadakilang himala sa kasaysayan. At ang pinakamaganda, nagsimula ang lahat sa gutom, hindi lang sa katawan, kundi sa kaluluwa. Ang mga disipulo ay tumingin sa pulutong na iyon at nakita ang isang napakalaking problema sa logistik.
libu-libong tao, walang malapit na palengke, kahit isang pansamantalang grocery store. Sa mata ng tao, simple lang ang matematika. Napakaraming tao, napakakaunting pagkain. Parang sinusubukang punuin ng isang basong tubig ang isang ilog. Ang makatwirang isip ay sumigaw na ito ay imposible. Ang eksena ay kaguluhan at sinabi ng lohika sa kanila na mas mabuting baliwalain ang lahat. Ngunit kumikilos ba ang Diyos ayon sa lohika ng tao? Lumalaki ang tensyon. Kilala nila si Jesus, nakakita sila ng mga himala, ngunit nanghina pa rin sila bago ang laki ng hamon. Sino ang hindi nakakaramdam ng ganito? Nahaharap sa isang bagay na hindi natin kontrolado, karaniwan ng subukang kalkulahin, hulaan at kontrolin. Ang puso ay humihimok ng pananampalataya, ngunit ang isip ay nagpipilit sa pagtingin sa mga spreadsheet at mga diskarte. Dito marami ang naiipit. Ang nagugutom na karamihan ay naging salamin ng ating sariling mga limitasyon. Gusto nating lutasin ang supernatural gamit, ang mga likas na kasangkapan. Sa puntong ito, nagsisimulang hamunin ang pananampalataya. At hindi ito isang mystical, malayong pananampalataya. Ito ang praktikal na uri ng pananampalataya na kailangang buhayin sa gitna ng imposible. Tahimik silang pinagmamasdan ni Jesus. Hindi siya tumutugon sa kawalan ng pag-asa. Hindi siya natatakot sa mga numero. Alam mo ba kung bakit? Dahil ang divine providence ay hindi nakasalalay sa dami, ngunit sa availability. Habang ang mga alagad ay nakakita ng kakapusan, si Jesus ay nakakita ng isang pagkakataon upang ipakita ang langit sa lupa. Gaano kadalas tayo kumilos tulad nila? Imbes na sumuko, nagkalkula kami. Sa halip na magtiwala, tayo ay umatras. Ngunit narito ang susi. Ang himala ay hindi nagsisimula kapag ang lahat ay may katuturan. Nagsisimula ito kapag, kahit na sa harap ng kaguluhan, pinili mong maniwala. At sa salungat na ito, sa pagitan ng katwiran at pananampalataya, na nagsimulang magbago ang balangkas, na nagtatakda ng yugto para sa isang bagay na hindi maisip ng sinuman. Sa gitna ng napakaraming tao, isang maingat na figura ang namumukod-tangi, isang batang lalaki, walang pangalan, walang titulo, walang pagkakaiba. Ngunit may isang bagay na gagawa ng kasaysayan, 5 tinapay at 2 isda. Isang simpleng merienda, halos walang halaga sa harap ng sobrang gutom. Ngunit narito ang sikreto. Ang himala ay nagsisimula sa kung ano ang nasa iyong mga kamay, gaano man ito kaliit. Hindi gaanong kailangan ng Diyos. Kailangan lang niyang sumuko. Nakaka-curious kung paano halos hindi napapansin ng batang ito. Habang tinatalakay ng mga matatanda ang imposible, inalok niya kung ano ang mayroon siya. Hindi ang daming nagpagalaw sa langit, kundi ang kilos. Ito ay nagtuturo sa atin ng isang bagay na makapangyarihan. Kadalasan, ang kulang ay hindi mga mapagkukunan, ito ay kagustuhan. Isang pusong nagtitiwala sa Diyos at hindi nagpapahalaga. Ang batang iyon sa kanyang simpleng kilos ay naging tulay sa pagpaparami. Hindi niya ginawa ang himala, ngunit isinaaktibo niya ang kapaligiran para mangyari ito. Ang tanong ay, ano ang mayroon ka sa iyong mga kamay ngayon? Marahil hindi ito tinapay at isda, ngunit talento, oras, salita, isang simpleng ngiti. Ang itinuturing mong maliit ay maaring maging panimulang punto para sa isang hindi pangkaraniwang bagay. Walang ideya ang bata na ang kanyang pagkilos ay magiging simbolo ng pananampalataya at pag-asa sa mga henerasyon. At marahil iyon ang kulang ngayon, isang taong handang magsabi ng oo kahit na hindi alam kung ano ang susunod na gagawin ng Diyos. Doon sa hindi nagpapakilala, nagniningning ang pananampalataya. Isang maliit na detalye, ngunit puno ng espiritual na timbang. Ang langit ay hindi naghahanap ng mga sikat na bayani, ngunit para sa mga kusang puso. Ipinakita sa atin ng batang iyon na sa tamang mga kamay, kahit kaunti ay nagiging kasaganaan. Ang simula ng himala ay hindi kamangha-mangha, ito ay simple, tapat
at puno ng pagtitiwala sa Diyos. At doon mismo nagsisimula ang imposible. Bago mangyari ang himala, gumawa si Jesus ng isang bagay na kakaiba. Pinaupo niya ang lahat sa mga grupo. Sa isang hindi organisadong kapaligiran, puno ng mga tinig at pag-asa, nagpasya siya na magdala ng kaayusan. Ito ay tila maliit, ngunit ito ay nagpapakita ng maraming gustong-gusto ng Diyos ang paghahanda. Ang supernatural ay hindi bumababa sa kaguluhan. Ito ay nagpapakita kung saan may espasyo. Ang organisasyon dito ay hindi lamang logistical, ito ay espiritual. Para bang sinasabi niya, humanda ka, may magandang mangyayari. Madalas tayong humingi ng milagro, ngunit hindi natin inihahanda ang kapaligiran para matanggap ito. Gusto namin ng multiplikasyon ng hindi sumusuko sa kontrol. Gusto namin ng divine providence, ngunit patuloy kaming tumatakbo sa mga bilog. Kapag pinaupo tayo ni Jesus, itinuturo niya ang tungkol sa paghinto, pagtitiwala at aktibong pag-asa. Ito ang ugali ng isang taong naniniwala na ang langit ay kikilos kahit na ang mga mapagkukunan ay hindi pa nakikita. Ang pinakakagiliw-giliw na bagay ay na habang ang karamihan ay sumusunod, ang mood ay nagbabago. Nagsisimula ng maalis ang dating kalituhan. Ang simpleng pagsunod na ito ay nagbigay daan para sa hindi pangkaraniwang bagay. Minsan, ang pinakadakilang pagpapakita ng pananampalataya ay tiyak na ito, pagpapahinga kapag ang lahat ay sumisigaw ng kawalan ng pag-asa. Si Jesus ay hindi nagmamadali, hindi siya nagmamadali. Siya ay kumilos ng mahinahon dahil alam niyang ang himala ay parating na. Ang pagtitiwala sa Diyos ay binabago ang pagkabalisa sa katahimikan. Ang sandaling ito ay tulad ng katahimikan bago ang isang mahusay na kanta. Isang pause na nagdadala ng tensyon, ngunit nangangako din. Inihahanda ni Jesus ang lupa para hawakan ng langit ang lupa. Ang kaguluhan ay nagbibigay daan sa kaayusan. Ang natural ay yumuyuko sa harap ng espiritual. At ang karamihan na dati hindi mapakali, ngayon ay humihinga ng umaasa. Malapit nang masira ang isang bagay. At kapag nangyari ito, babaguhin nito ang lahat. Kinuha ni Jesus ang mga tinapay at isda sa kanyang mga kamay. Hindi siya nagrereklamo tungkol sa kakulangan ng pagkain at hindi rin siya nangungutya sa kakapusan. Sa halip, tumitingin siya sa langit at nagpapasalamat. Sa simpleng kilos na ito, nagbubukas ang langit bago dumami ang pasasalamat. Ito ay isang makapangyarihang lihim. Huwag maghintay na makakita ng isang himala upang magpasalamat. Magpasalamat muna at ang imposible ay magsisimulang mangyari. Itinuro sa atin ni Jesus na ang gumagalaw sa supernatural ay hindi desperasyon, kundi mapayapang pagtitiwala. Pagtaas ng kanyang mga mata, inilipat niya ang kanyang pokus. Habang ang lahat ay nakatingin sa lupa, sa kanilang gutom, sa kanilang kakulangan, si Jesus ay tumingala. Binabago nito ang lahat. Ang espiritual na kagutuman ng karamihan ay hindi mabubusog sa pagkain lamang. Kailangan ng isang kilos na nag-uugnay sa natural sa walang hanggan. Ang titig na iyon sa langit ay ang ugnayan sa pagitan ng kung ano ang naririto at kung ano ang maaari lamang magmula doon. Malapit nang magpakita ang Diyos at walang makapag-isip kung paano, at pagkatapos pinagputol-putol niya ang tinapay. Muli, walang kamangha-mangha sa mata ng tao kundi isang gawang puno ng paghahayag. Ang bawat putol na piraso ay nagpahayag na ang tinapay ng buhay ay kasama nila. Ito ay higit pa sa pisikal na kabuhayan. Ito ay tungkol sa pag-access sa isang bagay na walang hanggan. Ang kasimplehang ito ay nagpapakita ng kadakilaan ng Diyos. Hindi niya kailangan ng mga espesyal na epekto para kumilos. Ang kanyang pambihirang kalikasan ay isinilang sa mga detalye sa ordinaryong naantig ng pananampalataya. Hinahamon tayo ng sandaling ito. Huminto ba tayo upang magpasalamat sa maliit bago humingi ng marami?
Ibinahagi ba natin kung ano ang mayroon tayo, panahon, pag-ibig, mga regalo, o naghihintay pa ba tayo ng higit pa bago kumilos? Ipinakita ni Jesus na kapag ang pananampalataya ay hinaluan ng pasasalamat, ang imposible ay nawawala ang kapangyarihan nito. Nagsisimulang hawakan ng langit ang lupa kapag natutunan nating kilalanin ang natanggap na natin at ialay ito ng may bukas na puso. Ang mga susunod na mangyayari ay hindi maipaliwanag. Sinimulan ng mga disipulo ang pamamahagi ng pagkain at isang misteryosong nangyari, hindi ito nagtatapos. Sa bawat nakaunat na kamay, mas maraming tinapay. Sa bawat piraso na ibinigay, mas maraming isda. Ang limitado ay naging hindi mauubos. Ang pagpaparami ay nangyari kung saan nagkaroon ng pagpayag na maglingkod. Ang himala ay hindi sumabog sa ingay, ngunit kumalat ng tahimik, kamay sa kamay, tiyan sa tiyan, pangangailangan sa pangangailangan. Walang naiwan. Mula sa matatanda hanggang sa mga bata, lahat ay kumain. Ipinapakita nito sa atin ang puso ng Diyos. Alam niya ang bawat gutom, bawat sakit, bawat kawalan. At kapag siya ay kumilos, siya ay ganap na kumikilos. Walang puwang para sa pagdududa. Ang imposible ay nangyayari sa harap ng mga mata ng tao. Ngunit hindi ito tungkol sa mahika. Tungkol ito sa pagsalakay ng langit sa lupa na may layunin. Ito ay tungkol sa taos-pusong pagsuko na nagpapagana ng isang banal na hakbang na nagsisilbi sa kolektibo at sa intimate. Ang mga alagad na dating nakakita ng problema, ngayon ay nakibahagi sa solusyon. Hindi nila ginawa ang himala, ngunit sila ang mga channel para dito. Direkta itong nakikipag-usap sa amin. Maaaring wala kang mga mapagkukunan, ngunit maaari kang maging link. Kapag kumilos ka, inilalagay ng Diyos ang supernatural sa pagkilos. Higit pa rito, ito ay sa paglalakbay, sa pagbabahagi, sa pagsunod, na ang kasaganaan ay nagpapakita. Ang isang himala ay hindi pinag-iisipan mula sa malayo, ito ay nararanasan ng malapitan. Ang sandaling ito ay nagpapakita rin ng isang bagay na praktikal. Ang pagkabukas palad ay nauuna sa pagpaparami. Ang mga alagad ay hindi kumapit sa kung ano ang mayroon sila. Nagtiwala sila. At ang mga nagtitiwala, ibahagi. Minsan tiyak sa pagbabahagi mo, natutuklasan na hindi gumagana ang langit sa kakulangan. Kapag si Jesus ay pumasok sa equation, kung ano ang tila hindi sapat ay nagiging higit sa sapat. At doon, sa gitna ng disyerto, lahat ay kumain. At nakita ng kanilang mga mata ang kapangyarihan ng pananampalataya. Matapos kumain at mabusog ang lahat, may nakakagulat na nangyari. May 12 basket na puno pa. Isang detalye na maaaring hindi napapansin, ngunit isa na nagdadala ng makapangyarihang mensahe. Ang himala ni Jesus ay hindi lamang isang beses. Ito ay napakalaki. Hindi lang niya natugunan ang pisikal na kagutuman ng karamihan. Nag-iwan siya ng nakikitang paalala na walang limitasyon ng pag-aalaga ng Diyos. Ang Diyos ay hindi kumikilos sa pinakamababa. Inihayag niya ang maximum. Ang mga punong basket na ito ay parang buhay na patotoo. Ang bawat isa ay nagsasalita sa katangian ng isang Diyos na hindi sinusukat ang mga pagpapala sa pamamagitan ng kakapusan. Siya ang Diyos ng kasaganaan, ang isa na sa pamamagitan ng pagpaparami, hindi lamang nagbibigay kasiyahan, ngunit lumalampas. Hinahamon nito ang isang karaniwang kaisipan na dapat tayong maging kontento sa mga pangunahing kaalaman. Ipinakita ni Jesus na ang langit ay hindi kumikilos sa pamamagitan ng kakapusan. Siya ay higit pa sa sapat noon pa man at palaging magiging. Ang 12 basket ay mayroon ding simbolikong tono. 12 disipulo, 12 tribo ng Israel. Para bang ang bawat isa ay umalis, hindi lamang na may laman ang tiyan, ngunit may personal na patotoo sa kamay. Isang bagay na magpapaalala sa atin na kapag totoo ang pagtitiwala sa Diyos, hindi lang niya tinutugunan ang ating mga pangangailangan,
Minarkahan niya tayo ng isang bagay na lampas sa lohika. Ang bawat basket ay isang kwento ng pananampalataya na maaari nating dalhin. At narito ang praktikal na punto. Ilang beses na ginawa ng Diyos para sa iyo ang higit pa sa kinakailangan at hindi mo man lang napansin. Naisip mo na ba kung gaano karaming mga tira, mga pagkakataon, pagpapalaya, mga sagot ang nasa paligid mo at hindi mo pa nakolekta ang mga ito? Ang himala ay hindi nagtatapos kapag natapos ang gutom. Nagpapatuloy ito sa mga alaala, sa mga peklat, sa mga natira na nagsasabing dumaan ang Diyos. Ang sikreto ay maging matulungin. Yung palaging nag-iiwan ng bakas ang langit. Umalis ang mga tao ng busog ang tiyan, ngunit hindi naunawaan ng lahat ang tunay na kahulugan ng araw na iyon. Dahil nakikita mo ang tinapay at isda ay simula pa lamang. Ang tunay na himala ay wala sa pagkain, kundi sa paghahayag. Si Jesus ay dumating hindi lamang upang bigyang kasiyahan ang gutom ng katawan. Siya ay dumating upang ihayag na siya mismo ang tinapay ng buhay, ang isa na hindi lamang nagpapakain, ngunit nagbabago, busog at nagpapanatili ng walang hanggan. Humingi ng agarang solusyon ang karamihan. Nag-alok si Jesus ng isang bagay na walang hanggan. Nangyayari pa rin ito ngayon. Maraming tao ang naghahangad ng mabilis na kaginhawahan, isang beses na sagot. Ngunit si Jesus ay nag-aalok ng isang bagay na mas higit pa, isang bagong pagkakakilanlan, isang bagong landas. Siya ang sagot sa espiritual na kagutuman, ang pakiramdam ng kawalan ng laman na walang material na kayang lutasin. At ang mga nakakaunawa lamang nito ang nagsisimulang tunay na mamuhay. Ang pagiging pinakain ni Jesus ay higit pa sa pagtanggap ng isang bagay mula sa Kanya. Ito ay ang pagtanggap kay Kristo mismo bilang kabuhayan. Binabago nito ang lahat. Hindi ka na umaasa sa mga pangyayari para sa kapayapaan. Hindi ka na nabubuhay sa mga emosyonal na mumo o mga pangako ng tao. Nabubuhay ka mula sa Kanya. Siya ang pinagmulan, ang sentro, ang dahilan. Ang himala ng tinapay ay isang paglalarawan lamang ng isang mas malalim na katotohanan. Kapag tinanggap mo siya, wala nang iba pang nawawala. At ngayon, ang paanyaya, ano ang hinahanap mo kay Jesus? Isang panandaliang himala o isang walang hanggang relasyon? May kapangyarihan siyang gawin ang imposible, oo. Ngunit higit pa riyan, nais niyang maging sentro ng iyong pag-iral. Ang pagpapakain sa Kanya ay pagpasok sa isang paglalakbay ng pananampalataya, pag-asa at araw-araw na pagsuko. At kapag nangyari ang pagsuko na ito, ang kasaganaan ay hindi na maging eksepsyon at nagiging isang pamumuhay. Pagkatapos ng lahat ng nakita natin, mula sa gutom hanggang sa pagdami, mula sa kaguluhan hanggang sa kasaganaan, mula sa pisikal na tinapay hanggang sa tinapay ng buhay, isang tanong ang umaalingaw-ngaw. Ano ang gagawin mo dito? Itatago mo ba ito bilang isang magandang kwento? O hahayaan ang katotohanan ito na baguhin ang iyong paglalakbay dahil may gutom pa rin? Ngunit ngayon, alam mo na kung saan ang pinagmulan. Si Jesus ay nananatiling pareho. Ang isa na nagbabago ng maliit sa marami at ang imposible sa katotohanan. Kaya anong himala ang kailangan mo ngayon? Higit sa lahat, ano ang handa mong ibigay? Minsan, ang inaasahan lang ng Diyos ay iharap mo ang iyong pintinapay at duisda, panahon, talento, pagtitiwala upang magagawa niya ang tanging siya lamang ang makagagawa. Hindi hinihingi ng langit ang pagiging perpekto. Ito ay nangangailangan ng pagpayag. At kapag nagbigay ka, kumikilos siya, laging. Kaya isipin, ano ang mayroon ka sa iyong mga kamay? Paano mo ito magagamit upang pakainin hindi lamang ang iyong sarili, ngunit ang maraming tao na nagugutom din sa pag-asa at kahulugan? Naway hindi manatiling stagnant ang nilalamang ito, ngunit makabuo ng paggalaw sa iyong buhay.
isang kilusan ng pananampalataya, ng pagsuko, ng pasasalamat. Dahil kapag namuhay ka na ginagabayan ng mga prinsipyong ito, ang mga himala ay nagiging isang pamumuhay. Kung ang mensaheng ito ay sumasalamin sa iyo, mag-subscribe sa channel ngayon at i-activate ang bell upang hindi mo makaligtaan ang anumang nilalaman na makapagpapabago ng iyong pananampalataya. Ito, sabay kaming naglalakad at magkasama makikita natin ang maraming langit na bukas.